Good morning! Ayan, welcome back to our channel. Kauwi-uwi ko lang, galing ako ng school. Hinatid ko yung mga bata. And, ayun, bali, yung share ko sa inyo guys, medyo late na kasi nga tapos na ang Dashay. Almost 2 or 3 weeks na atang tapos ang Dashay. And ito nga, meron na naman paparating na festival which is yung Tihar. Ayan. Bali kasi nung Dashay guys, isinabay na namin yung Gonyo Cholo ni Rishika. Bali yung Gonyo Cholo guys is sa English is coming of age ng isang kabataang babae. Yun, kumbaga paghahanda ito para sa kanyang pagdadalaga ba, pag teenager. So, yung tradisyon na to is common dito sa Nepal. Mostly, siguro ginagawa pa rin to, pero meron namang mga hindi na rin ginagawa. Kumbaga normal na lang, kung nagkaroon na yung bata, ayun, okay lang, wala nang ganyan-ganyan. Pero, kailangan gawin to bago siya magkaroon. So, na-feel na rin kasi namin na baka magkaroon na si Rishika early by next year. Parang ako guys, ang aga ko nagkaroon. Siguro mag-grade 5 pa lang ako nung nagkaroon na ako. So, marami na rin kasi akong nakikitang pagbabago sa katawan niya guys. Yung sa dibdib niya, ayun. Alam nyo yan, lalong-lalo mga kababaihan. So, nag-decide na rin si Baba na isabay na nga lang din sa Dashay. Para isahan na lang din guys. And, yun, hindi na magastos. So, kami-kami lang, simpleng celebration lang, sibling ceremonias lang. Kung sino yung mga bisita ng Dashay, ayan, mga magpapatika, sila din yung nandoon kasi ginawa namin ng umaga before mag-tika for Dashay. So, yung mga nandoon lang is yung mga malalapit na kamag-anak guys. So, ayun, bali, pag Gonyo Cholo guys, ayan, yung susuot ng kabataang babae is magsusuot siya ng cholo, yung pantaas guys, yung parang daura siya na may tali-tali dito guys. So yun yung pinaka-tops niya. Tapos sari. So may mga nabibili naman na ready-made para sa Gonyo Cholo. Yung iba naman is nagpapasad siya, nagpapatahe. Kami medyo gahol na din. So, bumili kami ng ready-made. Pero, may mga konting inayos din sa sari niya. Kasi nga, medyo madulas. So, kailangan i-repair siya ng konti. So, binan ko na yung umasikaso nun. Tapos, merong nilalagay sa waist niya, yung kulay dilaw. Yan, makikita niyo yan later, guys. Kulay dilaw na parang tela lang, simpleng tela lang, isang kulay, yan, dilaw. Pero may nakita ako sa iba na gumagamit din ng ibang kulay. Pero yun nga, sabi na miyanan ko, yung dilaw daw yung bilhin. Tapos may parang ano rin siya guys, may parang, alam niyo yung belo na nilalagay sa ulo. Tapos konting accessories din sa buhok. Bali, yung nag-ayos sa kanya is yung bilas ko na lang din guys, kasi hindi ko din talaga alam kung paano yung pag-aayos. So, siya na rin yung nag-makeup. Hindi naman ako pala makeup guys. Hindi rin ako nag-makeup. So, lahat pinubaya ko sa bilas ko. So, support na lang ako. Tapos, meron siya mga accessories din na hindi naman necessary mga gold kasi sa ibang caste guys, sa ibang tradition, require sa kanila na bilhan din yung batang babae ng set of gold. Kumbaga, gold yung kanyang kwintas, gold yung kanyang mga hikaw. So, may ganun. So, sa amin naman, hindi naman kailangan. So, bali yung binili ko sa kanya is pearl na kwintas lang and pearl na hikaw. So, parang ganito, parang ganyan lang guys. So, yan, makikita nyo yan later. Iba't iba yung pag-celebrate nila dito ng Gonyo Cholo. So, yun nga sabi ko nga, depende sa caste o depende rin siguro sa estado ng buhay guys, kung talagang malaking preparation yung gustong gawin for the ceremony. So, talagang pagkakagastos nila yan. So, alam niyo naman tayo, simple lang yung pamilya natin na hindi naman kailangang gawin yun. Pero sa iba, bilang pagsunod sa tradisyon, nagkakaroon ng parang 2 araw guys. So parang kasal din siya. Kung mapapansin nyo, yung batang babae nakasuot ng pula or anything basta bright color.
Basta ang alam ko is kulay pula mostly. Yung iba parang may pagka-orange. Ganun yung nakikita ko. So, ayun, parang siyang ikakasal. Narinig-rinig ko nga is, merong mga ilan na parang ano daw yun, kinakasal daw yung bata sa Cashew Puno, ganyan. Pero hindi ko naman napapatotohanan pa yun kasi hindi ko pa naman nasaksihan. Pero sa amin naman wala naman ganun. Hindi naman yung ginawa kay Rishika. Kumbaga may guru lang, tapos may gagawin siyang ritual, yan, saglit lang. Tapos ayun, pupudyahan, ganun lang. Ganun lang kasimple. Oh, hi! She'll have good news cholo later. Pari, oh! Mga bata. So guys, ito yung isusuot ni Rishika mamaya. So, inaayusan pa siya dun sa labas. So, itutupidin natin yan mamaya. Ayan yung cholo guys. Ayan yung sari sa kabila. Yung yellow, yun yung sinasabi ko sa inyo sa bewang, yung photo. Tapos, ito yung belo at yung mga accessories sa buhok. At saka yung bracelet niya, at saka yung hikaw, at saka kwintas. Ready na. So, ayan, nagre-ready na siya para make-upan nung aking bila. Siya muna ang in-charge dyan kasi hindi ako marunong mag-makeup, guys. Wala akong alam. So, ayan yung pinsan niya. Oh, ayan yung biyanan ko, mga pinsan niya. Ayan, si Arab. Mommy, Mommy. दीदी को बेल बांधी बने Oh. किचन बाबू के वो कह रहे थे एक के बच्चो यहाँ हेरो तेरो बेटा हेरो नि यहाँ नि के बच्चो यहाँ हेरौँ त ऋषिका एकछिन मैले देखेन तिमीलाई ए मम्मी राम्रो देखाइरहेछ त है राम्रो देखियो त नि म तिमीलाई पुल्च्या हो खै अब रेड कलरको पिन खै रेड कलरको पिन चाहिँ हो अगाडि अहिले म कपालसँग दिन्छु हेरि यसलाई यता लाएर चिम्ची लाएर अर्का दिन मिल्दैन आजको दिन यहाँ कोरेर यस्तो गरेर त्यस्तो त नसौँ है बोक्स के बोक्दैन त पैसा मिलाउनु पर्छ नि त कतिको लामो अझै त लाउनु पर्छ अहिले आउने मासु गर्छ So, ayan, tapos na siyang ayusan. So, mamaya, guys, meron lang siyang gagawing puja. छोरी तिमी दुःख भयो छोरी के गर्नु अलिकति यहाँ माथिसम्म त यसो साडी छोटो भएर हो क्या सब यस्तो भएको साडी छोटो रहेछ भन्दा अनि यहाँनिर झुलिन्छ मलाई केही भन्नु पाउनु भन्दाखेरि त्यो पहिले भन्दा आन्टी यसो दिन्छु Stomach in. बाहिरबाट लाइदिनु पर्यो कति नरमाइलो लाग्यो है अब Risho. एक बाहिर म त यहाँ रेडी भएन पर्ने म रेडी Ayan. Rishi. आउँछ नि छोरीको कति ओए गोडा धुने पानी हात धुने ऊ ल्याएको त अब जा लिएर आइज है राम्रोसँग दौडिन्छु आज पुरै एकछिन बस्नु हो पुरै बुझेँ Ay, namaste. एक टेबल माथि पनि तैँले काकालाई भनेन भने काका उहाँ जुरुकी उठिसक्यो के गुरुले चली भनेर जुरुकी गुरुले चलीले कसैलाई नभन्ने नै भनेको काका न काका को हो त So, yan guys, magsisimula ang ritual. Ayan, mag-uumpisa sila buwa at saka si mami. Sa lolo't lola muna. So, yung ginagawa niya, ayan, binubuhusan yung kamay niya ng tubig doon. Ay, nilalapat niya doon sa may bandang tip ng paa ni Rishika. Tapos, pagbuhos ng tubig, ayan, iinumin niya yung tubig na yun. Pero sa totoo lang guys, yung tubig naman na yun, malinis naman yun at yung paa ni Rishika, malinis. At saka di naman totally talaga na iniinom lahat. Parang dinadampi nga lang din sa labi nila eh. Pero yun nga, madampi lang sa labi, okay na yun guys. Yan, kung napapansin nyo. So, hindi naman marumi ang paa ni Rishi guys.
And next, after nun guys, is yun nga, titikahan nila si Rishika. Yan, pagbibigay yan ng blessing naman sa bata. Kung napapansin niyo yung matanda sa gilid na gumagawa din ng ritual, kapatid yan ni Buwa, siya yung panganay na anak ni Hajar Buwa, yung panganay na kapatid ni Buwa. So yan, sumabay na rin siya kay Mami at saka kay Buwa. So next is kami naman ni Baba. Actually, wala kaming video guys. So, i-share ko na lang sa inyo later yung mga picture. So, after nila Mami at ni Buwa, so kami namang parents ang gagawa ng ritual guys. So, pasensya na at wala kaming video. Di ko alam kung may nakakuha ba. Pero yan, share ko na lang sa inyo yung picture. Kung ano yung ginawa nila Mami at ni Buwa, exactly ganun din yung gagawin namin kay Rishika. So, ayan, tinuruan lang din nila ako kung ano yung gagawin guys. And sinusunod ko lang din. And, ayan, after naman yan guys, is yun nga, bibigyan din naman namin ng blessing si Rishika sa pamamagitan ng paglalagay ng tika sa noo niya. And after that, kung napapansin nyo, nagbow si Baba sa feet ni Rishika as a sign of respect, pagpapakita ng pagpapahalaga at pagmamahal sa anak namin. So, sumunod naman na gumawa ng ritual guys is yung aking bayaw at ang aking bilas. So, yan, same din ng ginawa namin, yung gagawin nila. Ayan, kung napapansin nyo, pareho lang talaga. At importante talaga dyan yung, ayan, yung paglalagay ng tubig sa paa ni Rishika. Yan talaga yung pinaka-main na ginagawa sa ritual na to kapag may gunyo cholo. So, ayan, ginagawa din ng bilas ko. And, ayan, kung napapansin nyo, kami-kami lang talaga kasi family, within the family lang talaga yung gagawa ng ritual, guys. And, ayun, ang laging pinakalas na part is, ayan, ang pagbibigay ng blessing sa kanya sa pamamagitan nga ng paglalagay ng tika. And, kung napapansin nyo, yung bilas ko din, may hawak na parang bag dyan na color blue. Kumbaga, yan yung regalo niya kay Rishika para sa gunyo cholo niya. And ayan guys, yung last na gumawa ng ritual is si Arab. Kung yung batang babae is may kapatid na lalaki, isa siya sa gagawa niyang ritual. Pero since walang kapatid na lalaki si Rishika, so si Arab is considered as kapatid niyang lalaki. So yan, ginagawa din niya exactly yung ritual na ginawa. Yan. Imbis na ilapat niya lang yung tubig sa labi niya, ininom niya talaga guys. So yun, nakakatawa. Pero, yun nga guys, sabi ko naman sa inyo, malinis naman yung tubig. Kumbaga yung tubig galing sa jug naman. Kumbaga nakalapit lang yung kamay niya dun sa may paa ni Rishika. Pero yung tubig na iinumin, manggagaling naman dun sa jug. Ayan naman si Partab, ginawa din niya, uminom din yung bata. And ayun nga guys, natapos na. So yan, part din yan ng ceremony. Yan, pagbuhat ng baba niya kay Rishika. So syempre di mawawala, ayan, nag-tiktok ang mag-ama sa labas. So, ayan guys, yan lang yung simpleng seremonya sa gunyo cholo ni Rishika. Ayan ang paghahanda sa kanyang pagdadalaga guys. So, ayan guys, ayan no, parang kailan lang, dati baby pa lang si Rishika. And ngayon, ayan na, nagsisimula ng maging dalagita. So, baka nga by next year, ayan, magkaroon na ako talaga ng dalaga guys. So, bilis-bilis ng panahon. Laki na ni Rishika. Susunod naman si Ria na magugunyo cholo. Once na-reach niya siguro yung 7 years old. Depende siguro guys, mga 8 or 9 siya magunyo cholo. So, for now, ayan si Rishika natapos din. Nairaos din. Kahit simple lang. Ayan. Ayan. Masaya naman guys. Ayan, kami-kami lang mga pamilya. So, after nyan guys is dashay naman. Nag-prepare naman kami for dashay. So, yan lang yung mga nakuha namin mga picture, guys. So, ito ang aming munting pamilya. So, medyo nakakalungkot lang kasi wala na si Hajarama, guys. Wala na rin siya. Itong dashay, first time namin mag-dashay na wala siya. So, ayun guys. Anyways, maraming salamat sa pagnood nyo sa susunod uli na vlog namin.